Mga kababayan, isa sa mga pinakaabangan sa impeachment hearing ay ang pagtatanong ng defense team tungkol sa tinatawag na Operation Romanov. Bilang depensa, may karapatan silang usisain ang bawat testigo upang masuri kung may sapat bang batayan ang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng due process, ang cross-examination ay hindi simpleng pagtatanong lamang. Ito ang pinakamahalagang yugto upang subukan ang kredibilidad ng isang testigo at ang tibay ng kanyang mga pahayag. Pero hindi direktang nasagot ang tanong at napunta ang paliwanag kay Mayor Baste Duterte. Sinang-ayunan pa ito ni Senador Raffy Tulfo sa pagsasabing kay Mayor Baste umano unang nagmula ang issue. My question to you is this. Will you agree that based on this question by one Princess Maui, there was also a threat against VP Sara and her family, namely Operation Romanov? Well, sabi ko nga, narinig ko yung term na Romanov nung binigkas yun ni Mayor Baste noong January during Maisog Rally. Other than that, wala ako kaming validated na about Romanov operation. But you watched this video, correct? So you heard it also during that time. Yan ho yung sabi ni Princess Maui, sir. Para sa akin, nagmula yung salitang Romanov kay Mayor Baste Duterte during a rally yung sa Maisog in Davao. So, ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatanong pa ba kung anong sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night? Yes, sir. I will try if Can you I tell remember us? it right. Ang sabi niya, Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi mayroong... No, I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir. Objection, Your Honor. Okay. Bias When you detected. go to bed Tinuturuan ng tonight, judge think yung about the witness, Romanovs. Your Honor. Yun po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Kung tama yung memory ko, sir, parang ganun po ang sinasabi ni Mayor Baste. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa first family. So, which is which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov? Ngayon, matapos nating mapanood ang mismong pagdinig, dito pumapasok ang legal na pagsusuri. Ang layunin ng cross-examination ay hindi lamang magtanong, kundi subukan ang katatagan ng testimonya ng witness. Kapag ang tanong ay hindi direktang nasasagot, normal lamang na magpatuloy ang depensa sa pagtatanong upang linawin ang issue. Hindi ito nangangahulugang nagsisinungaling ang testigo o tama na agad ang depensa. Bahagi lamang ito ng due process. Just now, that Mayor Baste said, think about the Romanovs, correct? Yan yung statement ni Mayor Baste, sir. But I'm asking, Operation Romanov eh. So hindi naman think about the Romanovs. Sa isang impeachment trial, hindi sapat ang mga haka-haka o opinyon. Ang bawat alegasyon ay kailangang suportahan ng ebidensya at ang bawat testigo ay sinusukat sa kredibilidad ng kanyang mga sagot. Kaya ang magiging desisyon ng impeachment court ay hindi dapat ibatay sa emosyon o sa mga maiikling viral na video, kundi sa kabuuan ng testimonya at sa lahat ng ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Na para bang binabantaan niya yung first family. So, you follow me, Mr. Witness? Yes, sir. Tama po yun. Thank Tama you. po yun. Noted. Counsel may proceed. Your Honor, that's my question. Can the witness be allowed to answer that question with a manifestation first before he allows? Kindly repeat the question because even I forgot the question, All right. Counsel. You mentioned that Mayor Baste said that statement, think about the Romanovs, etc. Yes, sir. But he did not mention Operation Romanov. It was Princess Maui who mentioned the word Operation Romanov. And I know you don't have, I personally don't have any knowledge. Kaya mga kababayan, bago tayo bumuo ng konklusyon, pakinggan natin ang buong paglilitis. Sa batas, ang katotohanan ay hindi natutukoy sa pinakamalakas na boses, kundi sa ebidensiyang kayang tumayo sa ilalim ng masusing pagsusuri ng korte. Iyan ang tunay na diwa ng due process. One voice, one purpose. Proud, 100% DDS supporter. I am the Sard Admirer. Follow my channel para sa bayan